for this opportunity na makapag-aral muli tayo ng salita ng Panginoon. Mag-share lang po ako ng screen. Ba't wala? Okay. So, may nakikita po kayo? Yan po, Pastor. Okay. So, yan po. Psalm 73. And ang topic po natin is when good things happen to bad people. Masanay po tayo, familiar tayo doon sa tanong na why do bad things happen to good people? Di po ba? Kalimitan tanong yan, bakit yung mga pangit na bagay ay nangyayari sa mabubuting tao, partikular sa mga Christians? Maari, kung di man lahat ay nakapag-isip o sumagi na sa isip natin, bakit nga ba? Mayaman yung iba na hindi naman mananampalataya. Ano po? It seems pinagpapala yung iba. Mas healthy yung unbelievers at yung mga mananampalataya ay ganito. So, yan po ang mas malimit natin tanong. Pero dito sa Psalm 73, makikita nyo po sa screen, when good things happen to bad people, ano dapat na maging reaction natin kapag nakita natin na mga pinagpapala yung mga taong masasama? Ano? Sila pa yung mga makikita natin na mahusay ang pamumuhay. At mahusay nga ba ang pamumuhay nila? Yan. At hindi yun mahirap sagutin dahil tayo man ay galing na sa ganung pamumuhay. Ito po, hindi man nila kasing yaman ng iba. So sa Psalm 73, si Asaph po is aside from being a singer dun sa court ng Panginoon o sa templo ng Panginoon, he was also a prophet. Ano po, mababasa niyo ang kanyang part sa Book of Chronicles. So Psalm 73 ay isang pagtatanong na why the wicked prosper while the righteous suffer. The righteous ones suffer. No po? So maganda po itong nape-bless talaga ako habang ginagawa ko yung mensahe na ito. Sabi ko, tamang-tama. No po, tamang-tama. And bakit ko nasabing tamang-tama as we go, mapapansin niyo po. So sa Psalm 73, no? Bakit yung mabubuting bagay ang nangyayari sa kanila? And yung Psalm 73 responds by teaching us to look to God and not to man. Yan, dapat po tinitingnan natin yung mga dapat ang pagtingin natin ay nakatuon sa sa Diyos at hindi sa tao. Po, so let's go on. Sabi po sa Psalm 73, makikita natin sa pasimula that our faith struggles kapag nag-focus tayo sa tao. Magkakaroon talaga ng struggle na pagka yung pagtingin natin, that's why sabi sa Hebrews chapter 12, we look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano po? Somehow, hindi natin talaga mapigilan dahil lang ang nakikita natin sa paligid natin, mga congressman na ang yayaman, ayan na nga, yung sinasabi ko, no po? Ang yayaman, na alam naman natin kung saan nanggagaling yung mga yaman nila, mga politiko, na akala natin mahuhusay, yung pala'y underneath sa kanilang mga kumot at mga carpet ay mga bagay na hindi nakalulugod at isa rin sila sa mga gumagawa ng kalikuan. And yet, magaganda sa paningin ng kanilang sa paningin natin ang kanilang mga buhay. Pero dapat po, this early, I want to remind every one of us na dahil nga nakatingin tayo sa tao, nababago yung mga values natin. Kasi nung hindi pa tayo Kristiyano, ang pagpapahalaga o values natin, siyempre, dun ka sa mga material na bagay. But we were born again, at dahil dito nagkaiba yun, marami tayong na iba, yung mga perspective natin sa buhay. And yet sometimes, along the way, kahit Kristiyano na tayo ngayon, kapag ka naisip natin, napatuon tayo sa pansin natin sa mga tao, sa halip na sa Diyos, yun, bumabalik yung mga kaisipan natin, ang magandang buhay. To make this plain and short, di ba?
ito ang buhay na tama. Yung bereft of mga bagay na material, nasa atin naman ng Panginoon, di ba? Pero pagka eto na yung mga pagsubok, eto na yung mga bayarin, nakikita natin pa rin. So, I don't want to say that this is natural or the reality ng buhay. Hindi po. Nangyayari man yan, sabi ko nga it is not the truth. Those may be facts. Alin nyo yung facts? Yung ang mga tao ay gumaganda ang buhay. Ano po? Again, iba yung definition na natin ng gumagandang buhay. Kaya lang, ibabalik tayo. Kasi nga, bakit po? We look sa mga tao. So, pagka napatuon tayo sa mga tao, bakit yun? Ganun. O kaya, kung di man ibang tao, meron babalik ka siguro, ba't nung hindi pa ako Kristiyano? Ang ganda ng buhay ko. Di ba? Hello, meron po bang nakakaisip ng gano'n? Tapos nung maging Kristiyano, lalo parang naghirap. Ano po? Well, because yung realidad nung hindi pa tayo mananampalataya ay naibabalik natin. Kaya nga, dapat nating maunawaan. We struggle. When we focus on men, nag-struggle yung ating pananampalataya. Kaya nga po, ang utos sa atin ng Panginoon is we look unto God. We look unto Jesus. Ano po? Towards the end ng Psalm 73, makikita rin niyo po yan kung ano ang conclusion ni Asaph. But for the meantime, samahan natin si Asaph kung paano yung kanyang pananampalataya ay umaalon ano po, sa pagdududa, sa pagtitiwala, sa pagdududa, at sa pagtitiwala ulit. So, paano ba tumatayo ang pananampalataya? How faith stands. Sa Psalm 73, sa verse, makita natin, surely God is good. Yan, to Israel, to those who are pure in heart. Kaya makita natin dito that this is the opening statement of Asaph sa kanyang awit na ito. At ito ang totoo, na ang Diyos ay mabuti. Tama po ba? Narinig natin yung mga testimonies kanina, yung ating kapatid, Diyos sa health, sa mga health condition, nangihina, Diyos sa mga processes na ginagawa sa kanya, nangihina. But faith stands on the goodness of God. At hindi magbabago yan. God is good. Kaya nga, pagka siguro, kung sa church to, God is good, all the time ang sasagot niyo dyan. Yung iba ba, hindi lang mag-unmute, pero yun ang sinasabi, that when I say God is good, you say, all the time and all the time, God is good. So, at hindi mapapasubalian niya. However, ang ating pananampalataya ay nag-i-stumble or nadadapa. Kailan? Sabi ni Asaph sa verse 2 ng Psalm 73, but as for me, yan, buti na lang hindi ako dinamay ni Asaph. Sabi niya siya lang, my feet had almost stumbled. My steps nearly slipped. No? Natitisod siya sa kanyang pananampalataya. Bakit nga? Kasi nakatingin siya sa tao. At yung goodness ng God, na declaration niya sa verse 1, remember that this is a song, kaya mabilis yung transition. But somehow, ito yung nangyayari sa atin. No po? Sabi niya, but as for me, sabi niya, mabuti ang Diyos, but as for me, ito na, nagsasabi na si Asaph ng tunay niyang kalooban. Sabi nga, yung awit is the expression of ng feelings ng mga tao. Ano po? That's why maraming mga kanta na we can identify ourselves with. No? But as for me, ito yung kondisyon ng puso ni Asaph at ng kanyang faith. My feet had almost stumbled. My steps nearly slipped. How many times na kahit tayo gusto nating bumalik sa dati? We are tempted. Most of the times or sometimes we are tempted na bumalik na kaya ako, and marami ang ganun. Marami po ang tumalikod at bumalik na sa kanilang dating pananampalataya. Pero at least si Asaph, in fairness to him, sabi niya, almost, nearly, muntik na. Yan. Kapatid, sana po tayo din sa umagang ito. Kung ano man ang sitwasyon nyo, some things, yung mga circumstances ng buhay, mga pangyayari sa buhay natin ngayon,
magising din tayong katulad po nitong si Asaph that ah, bago siya tuluyang mag-stumble, bago siya tuluyang madapa, ma-realize niya ang mga bagay na ito. So, what made Asaph to change his mind about the goodness of God? Ano po? Tingnan na muna natin. Yung pagka nag-struggle yung ating faith, ano po? Pag nag-struggle yung ating pananampalataya, yan. Dahil nga sa pagtingin natin sa mga tao, ito ay nagbubunga sa atin ng mga maling pananaw sa buhay. Nakikita niyo po yung lumilipat yung slides? Ano po? Pastor. Okay, yeah, salamat po. Ayan. So, yung pananaw natin nababalik ko, warp, o kaya ay yung, ibig sabihin, namamali sa mas direktang salita. Nababago. Sabi ko nga po kanina, galing tayo sa ganitong pananaw, nabago ito dahil ang Panginoon dahil na born again tayo, pero dahil sa mga sitwasyon ng buhay, when we look upon people around us, lalo yung mga unbelievers, nababago yung pananaw natin. No po? Kaya dito sa Psalm 73, makikita natin yung prosperity, no? Yung pagyaman ng mga tao. And yet, it is described by Asaph na eventually maglilid sa kanya doon po sa pagbabalik sa ating Panginoon. Ano po? Titingnan ko po sa Tagalog. Ang sabi doon po sa paano dinescribe ni Asaph yung kayamanan ng mga kayamanan ng mga unbelievers, ano po? Kaya tingnan natin. Sabi po sa verse 4, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, kataway malakas. Wow! Kita niyo po yung sabi ni Asaph, hindi daw dumanas ng hirap yung mga tao. Totoo ba yun? Yan. We're talking about yung nasirang pananaw ni Asaph. Ano po? Totoo ba na walang mahirap? Hindi nga po eh. Meron nga, sabi nga, ang dami na naghirap dahil nagpapagamot, naubos na yung kayamanan. Ano po? So, kaya purihin ng Panginoon. Dahil nga, nag-struggle si Asaph sa kanyang pananampalataya, ito na ang tingin niya sa greediness ng mga tao. Ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. So, tayo makapagsasabi na hindi ba dumanas yung mga mayayaman ng unbeliever na mga ganitong bagay? Not we are joyful about it, but sinasabi lang natin po na kapag nag-struggle, pag tumingin tayo sa mga tao, nakita natin na mas pinagpapala siya sa atin sa pagpapalang iniisip ng mundo, hindi ng ating pananampalataya, mag-struggle yung faith. At pag nagsimula mag-struggle yung faith natin, we see things differently again. Susundan po natin, we see things differently again. At yung greed ng mga tao na to, parang, mabuti pa sila. Somehow, inaayunan natin. And then sa verse 6, makita din natin yung pride. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila ay pandarahas. As if Asaph is in agreement with these people. No po, dahil nga ang nasa isip ni Asaph, buti pa sila, bakit Lord, bakit yung mayaman sila, ba't pinagpapala mo sila? No po? Kaya, until verse 7, ang tibok ng puso'y pawang kasamaan at ang masama rin ang nasa isipan. So, Asaph was telling us na, ito mga to, ganito iniisip. And somehow, pagka binasa natin to, bakit nga ganun? Ako tumutulong ako sa mga ganito. Ako nagbibigay ako ganito. Tapos hindi ako mapagpala na agaya nila. No po? But you know, ito, yung prosperity nila,
is full of greed. Pero hindi makita yun ni Asaph at this moment. Puno ng pride. Pero hindi makita ni Asaph at this moment. And then, ang masama pa nito, this prosperity will bring people sa paghamak sa Diyos mismo. Profanity. Sabi po, mga ibang tao'y pinagtatawanan ang yayabang nila, ang layon sa buhay ay ang pang-api sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. You see, kahit daw yung mga Diyos sa langit, o yung Diyos natin sa langit ay tinutungayaw. Sinasabihan ng mga bagay na hindi maganda. No po, and makikita nyo po na talagang nangyayari ito sa ating bansa. No? Parang wala sa kanilang mga puso yung mga bagay na magpakumbaba sa Panginoon at makikita natin na maging ang Panginoon ay kanilang tinutungayaw, kumbaga sa Tagalog, malaan na Tagalog, yung profane words, Kaya makita po natin with this kind of prosperity and upon looking at these people, sabi kay Asaph, being godly was worthless. Nakalulungkot na baliwala yung maging mabuti. Baliwala ang maging maka-Diyos. Sabi ni Asaph sa 12:14, ang mga masamay itong agaya, di kinukulang, ay naghahanap pa. Parang naiisip nyo talaga yung mga nagpapayaman sa ating bayan ngayon. Samantalang ako, malinis ang palad, hindi nagkasalat, lubos na nag-ingat, at aking natamoy kabigo ang lahat. Oh my God. Di ba? Nasusundan niyo po yung nararamdaman ni Asaph. Ang bait niya, nag-iingat, ayaw niya magkasala. In fact, hindi nagkasala. Although positive to sa tingin ni Asaph, makikita natin dito na something is wrong talaga sa paraan na ng pag-iisip niya. Not that he was crazy, pero di ba? Meron bang hindi nagkakasala? Pero at least, kasi nga, yung emotion niya is heightened. Kaya sabi niya, hindi na nga ako nagkakasala, mabuti ako. Tapos itong mga tao ito na makasalanan, ang natamo nila ay prosperity. And yet, ako, sabi ni Asaph, panay kabiguan. Nako, kung meron ng tao na hindi sinasamahan ng Diyos, talagang mag-iisip na mag-backslide na lang. O kaya nag-iisip na bumalik na lang sa dati niyang paraan ng pamumuhay o kundi man pananampalataya. So, binom nyo, ginawa niya yung mga bagay na magaganda, tapos ang naging bunga, sa tuwing umagay, parusa ang gawad. Sabi sa verse 14, Diyos, pinagtiis mo ako ng hirap. Sa tuwing umagay, parusa ang gawad. Hallelujah. We don't want to discount yung nararanasan ni Asaph. Pero alam niyo po, ganun talaga eh. When people start speaking yung mga ganang bagay, hindi natin po pwedeng i-counter yun eh. Yun ang nararanasan nila. But you know, ang mabuti sa atin, we have our God on our side and the Holy Spirit who will always be there for us, na tayo ay kanyang i-guide, na tayo ay kanyang turuan. No? And so, tingnan natin. Kung nag-struggle ang faith, when we focus on men, faith triumphs. Nagtatagumpay naman ang pananampalataya. Hallelujah. When we focus on God. When our faith focuses on God, nandun ang tagumpay. Kaya nga, doon sa verse 15, sabi ko, awit to. Kumbaga, nangyari itong kwento ng awit, yung content ng awit, nangyari sa buhay for some period of time ni Asaph. Pero habang sinusulat na niya ito, syempre, hindi na ito ganun katagal. Siguro, isang upuan lang. I experienced that na
Isang oras lang, nakabuo ako ng kanta while driving. Na po, pinapasulat ko doon sa kapatid ko, itong lyrics ganyan, tapos itong tono niyan. Hindi lang po talaga ako marunong kumanta. Wala akong magandang singing voice. Pero nakakagawa po ng sulat nakakagawa ng mga song si Pastor. Ano po? So, dito, tingnan natin sa verse 15, the turning point. Kasi nga, from looking unto men, we struggle, Asaph in particular struggled, and pag nag-shift na yon, when may mga turning point sa buhay natin, ano po yung turning point sa buhay ni Asaph? Sabi sa verse 15. Kaya sabi ko na nakaka-bless ng song na to eh. Na po, ang bilis ng transition. Kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga likod mo, ako'y magtataksil. Yan. Biro nyo, ayan. Kaya nga, ayan ang pinapatotoo natin yung totoo. And when you say yung totoo, yung ayon sa salita ng Diyos. Don't spread rumors. Don't spread ng mga bagay na hindi makapagpapatibay. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinto 13, ang lahat ng bagay ay maaaring totoo o pwede, inaalaw, pero hindi lahat ng bagay ay sa ikatitibay. Buti na lang, may natira pang sense of these things si Asaph. Ano po? And sabi niya sa verse 15, kung mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Wow, parang ganda, di po ba? Sabi ni Asaph, and it will help us, hindi lahat sinasabi. Baka yung pinagsasabihan natin lalong manghina. Imagine kung itong song na to nagtapos dun sa, let's say, we say it as stanza, first stanza, at tinapos na ni Asaph to, di ba we will be living hanging in a balance na, bakit nga ganon? But wait, dito sa verse 15, sabi ni Asaph, hindi ko siniyab to sa iba. Kahit mahirap unawain, aking sinaliksik. Dahil alam, deep inside Asaph, alam niya, God is good. And God judges righteously. Ano po? So, and then, sa verse 16, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. And 17, eto na yung turning point. Gayunman, when you want to know the truth, when you want to hear the truth, saan kayo pumupunta? Sa mga advisors, sa mga mahuhusay na tao, if you want to know the truth, kagaya ng sinasabi ni Asaph na sinaliksik niya, we go to God, in the presence of God. Sabi niya, gayunman sa templo'y doon ko natuklas. Ano daw yung natuklasan po ni Asaph? Na ang masasama ay mapapahama. That is the truth. Yung magbabago ng kaisipan itong si Asaph. Sa umpisa po, pwede na sabi, parang naiinggit. Parang gusto niyang gayahin ang mga taong masasama na nakita niyang pinagpapala while accusing indirectly na ang Diyos, remember na there are things na ginagawa natin that we just flow through the course ng mundong ito. And there is a universal na law na hindi mapapasubalian dahil nagsipag. Minsan, ito rin po, dapat tingnan natin mamaya, bakit yung mga unbelievers, baka meron din naman sila sa kanila sarili, magagandang katamiang masisipag, matyaga, may boldness, yung mga ganung bagay hindi natin mapapasubalian na unbelievers at believers, dapat meron tayo noon. Parehong meron ng mga bagay na yon. Kaya marami nagiging mahirap kung na born again, kung naging mananampalataya, kaya na natin maging mahirap iniasa na lahat sa Diyos. Hindi po pwede yung ganun, So, kasama dapat yun sa pagsasaliksik. So, sabi sa verse 18, ito na,
Ito yung tamang pananaw. This is how we should look at the things or circumstances happening to us and to other people. Sabi po sa ni Asaph, sa tingin niya, it may seem that God is doing nothing about yung wickedness ng mundo, pero the realization is this: God will soon rise up in righteous judgment. God is a just God. Amen? Kaya yun po, sabi sa Matthew 16:26, for what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? We may be lacking sa mga material na bagay, but Jesus is asking us, ano ba dapat ang pinapahalagaan natin? Sabi, magbilyon-bilyon man ang kitain nitong si Romualdez, ni Saldico, at iba pang mga kasamahan niya, yung top 6 na mga hindi lang 100% ang iniyaman, kundi 1,000%, 1,000 times na pagyaman. What shall man profit kung mawawala naman ang pinakamahalaga? At ang pinakamahalaga, kapatid, is yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa mo. Ipagpapalit mo ba to sa mga bagay na maaring magbibigay ng panandaliang kagalakan, kasarapan sa buhay? So sabi niya sa verse 18, dinala mo sila sa daong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Yan. So, nagsiship na. Opo? Nagsiship na. So, yung Psalm 73, makikita po natin, no, na nagsimula ito with disorientation. Bukod doon sa sinabing God is good, disoriented siya dahil after that, iba na ang sinasabi niya. But thankfully, yung Psalm 73 ends with a new orientation. Kaya mula verses 21 to 28, makikita po natin na yung tatlong katotohanan na diniklara ng Panginoon. But let's look again yung tamang perspective na tinuro ng Panginoon kay Asaph. Sabi po doon sa verse 18, babaksak sila. Yung mga inaakala ni Asaph na matatatag, mayayaman, maayos ang buhay. And then sa 19, walang abog-abog, sila ay nawasak. Kakilakilabot yung naging wakas. If these people who are taking the billions of pesos, the big amount ng budget ng bansang Pilipinas sa pinaghihirapan ng mga katulad nyo dyan sa iba't ibang bansa, dyan kayo sa US, dyan kayo sa Israel, sa Singapore, sa Hong Kong, pinapadala niyo ito ang pera, pinaghirapan nyo. I'm not inciting you, but I'm just trying to tell you, this is how we look at it. Isang araw pagbabayaran po nilang lahat yan. At kayo po, huwag kayong madadala na magpatuloy na i-bless kung binibless niyo ang bansang Pilipinas. O kung may tinutulungan man kayo. Dahil lahat ng yan recorded sa Panginoon. Magsusulit sa Diyos if they misuse the funds na pinaghirapan ng mga mahal nating Pilipino dyan sa iba't ibang bansa, katulad po ninyo. At maging yung mga narito sa local naman din. If we pay taxes, gano'n. Pero definitely, the good things that you have done for God through the people, it will be rewarded. So, ano yung pananaw na nangyari? Sabi sa verse 20, parang panaginip ng ako'y magising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. Wow! So biglang nagkaroon ng shift of focus itong si Asaph. At ito nga, nagkaroon siya ng bagong orientation o bagong pananaw. At sabi niya, there are 3 things na pwede nating makita. Sabi niya doon sa verse 21 to 24, when my soul was embittered, when I was pricked
in heart. Nang aking isip ay hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa. Ano po? Para akong tanga. Direkta yung sabi ni, ginamit dito sa Mabuting Balita version. Di ko maunawa, para akong tanga. Sa iyong harap ay hayop ang kagaya. Gayon pa may sinasamahan mo ko sa aking paglakad ay inaakay mo. Ang mga pangako mo'y, yan, ano po, ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Finally, na parang nabuhusan ng anointing ng oil itong si Asaph. And he saw that God is faithful. Amen? Napahiya si Asaph. Oh, para pala akong engot. Para akong ganito. At least nagkaroon ng turning point sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pag-iisip. And then he remembered that God is faithful. The wicked will not prosper in the end, and the righteous will not suffer in the end. Kaya nga sa Romans 8:18, ano po sabi sa Romans 8:18? Ang lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon, mga pagsubok, mga kahirapan, ay hindi maihahalin tulad saan? Sa kaluwalhatiang mahahayag. Mga kapatid, eventually, the wicked who prosper, this time, dahil sa pagnanakaw nila, dahil sa mga maling bagay, they will suffer. But the righteous will not suffer in the end. Alam na natin ang dulo natin. Isang lugar na wala ng pag-iyak, wala ng sakit, wala ng karamdaman. Sabi sa Revelations 21:4, papahiri ng Diyos ang ating mga luha. Kaya iiyak nyo na po yan. Wala namang bayad eh. Iiyak nyo na po yan. Sakit sa pangatawan na yan. Yung kakulangan paminsan-minsan o kung dumalas man. Knowing that you are the righteous one of God, you are the righteous ones of God, may katapusan yan. At ang katugon niyan, forever and ever na pagpapala sa piling ng ating Ama. On the contrary, yung mga wicked, kung di sila, kahapon po, grabe yung prayer ko. Sama-sama yung mga pastors, pagka once a month, nagpe-pray po kami. Hindi pa ako yung magpe-pray. Sabi ko, Lord, okay ba tong prayer na to? And my prayer was, Lord, execute judgment on those, yun namang mga ayaw na magsisi. Kaya mo ma-judge mo na, Panginoon, at makita ng mga Pilipino that you are still with this country. Kasi may plano ang Diyos sa bansang ito. At upang magkaroon ng banal na takot ang mga Pilipino, at yung iba pa na talagang pinili ng Panginoon. Sabi ko, Lord, let your judgment be upon them if they will not mend their ways. Kung hindi naman sila magsisisi, ganun lang. Pero, pagpalain mo yung mga gustong sumunod sa'yo. However, it may seem to us na kagaya ni Asaph, parang hinahayaan lang ng Panginoon. No. Our God is a God of perfect timing. He knows our boiling point. Kapag hindi mo ba napansin niya, kapatid, pagka yung panahon na parang bibitaw ka na, biglang darating ang tulong ng Panginoon. Dapat sanay ka na sa Diyos na gano'n. He will not allow you to suffer hanggang dulo. May naghihintay, may nakapahingahan sa bawat isa na nagtitiis ng hirap para mabuhay lamang ng may katapatan at kabanalan. Amen? Sunod po, naalala ni Asaph, God
is sufficient. Reading between the lines, ba't siya naiinggit doon sa mga yumayaman? Ba't siya naisip niya na Diyos ang nagpapala sa mga to? Well, ganun talaga. Dahil may pangangailangan din siya. Ano po? Gayun din naman tayo. Ganun ang tingin natin. Lord, ba't kami hindi wala mga blessings? Tapos yun. Kasi may pangangailangan tayo. Pero ang ganda ng sinabi ni, after the turning point na to, sabi ni Asaph, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupay aking kailangan. Wow! Whom have I in heaven but you? At ang sagot, no one. It's God alone. Ikaw lang ang aking kailangan. And when we say, ikaw lang ang aking kailangan, may iba ka pa bang kailangan? Sometimes dapat ding marinig natin yung mga sinasabi po natin, di ba? Lord, laging deklarasyon natin, Lord, ikaw lang kailangan, ikaw ay sapat sa akin. Pero pag walang ganito, walang ganyan, nagdududa na tayo. Well, of course, part ng pag-grow natin sa Panginoon yan. And later on, as we grow, makikita po natin, wow, totoo pala ang ibig sabihin nung ikaw lang ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan, ang oras ng kahinaan, di ba? Sa purihin ng Panginoon. So, we must be reminded of the same thing that God is not just faithful, He is sufficient. Sapat siya sa atin. Hindi siya nagkukulang. Merong kapatiran, biyuda kasi siya. Pastor, presyo na naman. Minsan may mga biro din akong totoo. Sabi ko, tumigil ka na nga. Ilang taon mo na sinasabi yan? Elementary pa yung mga anak mo. Ngayon, college na. Taon-taon yan na sinasabi mo. Hindi ka pa ba nasanay na hindi ka pinagkukulang ng Panginoon? Sometimes we have to be reminded of those kinds of things. Ano po? Nasanay na kasi tayo na dumadaing eh. Pero wag naman ganon. Sabihin naman natin one time, God is faithful. God is sufficient. Pinagaling niya ako last year, pagagalingin niya ako ngayon. At kung hindi man niya itulot na ganon, naghihintay sa akin ay ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang kamay ready to welcome us. Kung time na natin. Ano po? So, God is faithful, God is sufficient. Sabi sa Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord. Kasi sabi ni Asaph, sino bang meron ako sa langit? Walang iba kundi ikaw. Wow. Parang gusto kong maggawa ng song like that. So, Psalm 121, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Ang tulong natin ay nanggagaling sa Panginoon. God is faithful, God is sufficient, and God is good. Amen? Verses 27 to 28, for behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. Malinaw na ngayon ng pananaw nitong si Asaph. Hindi na warp, hindi na liko, hindi na malabo, hindi na baluktot. Yung hinihiwalay sa iyo mamamatay at ang nagtataksil wawasaking tunay. You put an end to everyone who is unfaithful to you. Psalm 1:6 says, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Yan natin ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Kaya, purihin ang sabi, ang declaration niya sa verse 26, puso ko't kaluluwa kung nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. And you will see the goodness of God, not only when we are at heaven na, kundi kahit po ngayon. The steadfast love of the Lord, Lamentations chapter 23 says that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every year? No. They are new every morning. Kaya kung hindi nyo pa po nakita ang kabutihan ng Diyos, bubuksan ko ang camera ko. Bukas na pala.
At kayo man sa inyo, gusto niyo makita ang kabutihan ng Diyos sa araw na to? Tingnan niyo ang picture niyo sa salamin o dito sa ating Zoom na. Buksan niyo po ang video niyo, ano? At makikita ninyo ang kabutihan ng Diyos. They are new every morning. Wow! Don't let this day pass na hindi nyo nakita ang kagandahang loob ng Diyos. Amen? Sana man ang gising natin, sabi nga proverbially says na we wake up on the wrong side of the bed. Kaya huwag kayong mag-bed. Makita nyo sa buong maghapong ito, hanapin ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. And therefore, anong conclusion ni Asaph? Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako. Wow. But for me, it is good to be near God. And the same thing was echoed by the Apostle James. Later on, sabi niya sa James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Now, ngayon, iba na ang kinukwento nito si Asaph. Diba? Buti na lang, nakapagtimpi siya na hindi niya sinabi sa maraming tao, ay, tingnan niyo nga, kundi maraming nalason na isipan sa kanya. Pero ngayon, ang declaration niya, sa sarili, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos, manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Amen? Wow. What a way to end the song. And sana ma-LSS tayo. Ano ang LSS? Last Song Syndrome. Yung buong maghapon hanggang bukas kakantahin nyo ito. Lagyan nyo ng tono. At sabihin nyo, but for me it is good to be near God. God is faithful. God is sufficient. God is good. Sabi sa Psalms 107, verse 1 to 2, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble. Tinubos na tayo ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na nagdadala sa atin sa troubles o mga bagay na hindi maganda. And therefore, our song will be, we give thanks to the Lord. I'd rather be near you than anyone else, for one day in the court of the kings is better than 1,000 years of feasting. Yun daw isang araw na ikaw ay kasama ang Panginoon sa kanyang court. Our King is better than 1,000 years ng pagsasaya. Amen? Father in heaven, we just thank you for this wonderful day. We thank you, Lord, sa napakagandang mga salita mo, giving us the assurance, reminding us of your faithfulness, your goodness, your sufficiency, your kindness. Thank you. Dinanas namin ng mga ganitong pagkakataon sa buhay. Or kung meron mang kasalukuyang naririto, that we are being tempted to doubt, to quit, because we see people na around us na hindi naman, without being judgmental, ay mga hindi naman mga anak mo, pero pinagpapala. Well, salamat po na alam namin that you're a righteous God. That while we are not on their situation na talagang mararaming pinatangkilip na mga material na bagay ng buhay na ito, ikaw naman ay sapat sa amin. At ang kagandahan loob mo nararanasan.
Maraming salamat po. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all po and thank you so much. Amen. Maraming